huwag tayong mag-i-invest ng masyadong maaga pagdating sa bahay. Bibili sila ng bahay dahil nandun naman yung pera at investment yun. Yan po ay liability. Bakit? Ugali ng mga Pilipino, kahit hindi pa kaya, wala pa sa kapabilidad nila, nahuhulog sila doon sa 10%, 20% down payment. Kaya yung pera, depreciated talaga ang value. Yan ang paniniwala ng maraming tao eh. Ang basihan kasi ng mga tao dito sa Pilipinas, kapag ka may narating ka na sa buhay, kapag ka ikaw ay nagkabahay na. Yung parang mayaman ka na kapag ka nagkabahay ka na. Kapag ka medyo nagkamali ka ng desisyon sa buhay, hindi ka makakabayad dyan sa property na yan, and worst, maibebenta mo yan sa presyong hindi mo gusto. So ano nangyari? Yung pera mo nawala at nalugi din. Para sa akin, pag nagkabahay ka, true, umangat-angat ka sa buhay, umasenso ka, pero kung kinuha mo yan ng 15 years to pay, 20 years to pay, hindi papasok doon sa cash flow mo yung perang binili mo at ipilitin mo, pupwersahin mo yung sarili mo, sukdulan mabayaran niyang property na yan po ay liability. Bakit? Darating ang panahon kapag ka hindi ka pinalad, kapag ka medyo nagkamali ka ng desisyon sa buhay, hindi ka makakabayad dyan sa property na yan, and worst, maibebenta mo yan sa presyong hindi mo gusto. So ano nangyari? Yung pera mo nawala at nalugi din. Ganun po siya. Paano mo nasabi, Boss RDR? Okay, experience na naman. Way back 2015, bumili ako ng condominium hulugan. After 1 year, okay ang kita. After 2 years, eto na. Hindi na maayos ang kinikita. Way back 2017, talagang hindi ko na siya mabayaran. So what happened is, yung kondong binabayaran ko, hinuhulugan ko, is binenta ko na lang ng mura. Nakapaghulog na ako ng more than 1.5 million, pero nabenta ko lang ito ng 780,000 pesos. So nasa na yung almost 800,000 or 700 plus thousand na binayad ko doon? Eh di wala na. Based on experience ko yan. Ako, as much as possible, you develop. Kaysa bumili ka pa sa mga developer. Bakit? Simple lang. Ang bibilhin natin sa developer is pinagkitaan na po nila yan. Ninegosyo na nila yan. So para negosyohin mo pa yan balang araw, matatagalan. Kasi bakit? Overpriced yan technically. Kumpara kung ikaw ang nag-build. From lupa, binild mo, kumpara sa ganun. Totoo na nandyan ang pera. Totoo na tataas ang value niyan, yung bahay. Kapag ka hindi mag-generate ng income sa'yo on a monthly, annual basis, is nagiging liability pa rin siya somehow. Because yung pag-increase ng value ng property, gradual po yan. Unless is talagang bumili ka sa bundok, biglang tinamaan ng highway, biglang tinamaan ng development yan. Yun, jackpot yun. Pero ang gusto kong maunawaan ng marami, kapag ka hindi mag-generate ng income sa'yo, huwag tayong mag-i-invest pagdating sa bahay.